Ang resulta ng DNA test sa buhok at mga sample ng dugo na natagpuan sa abandonadong sasakyan. Gayon din ang mga sample mula sa pamilya ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ay ilalabas sa susunod na linggo, sinabi ng pulisya noong Biyernes. As per forensic group, by next week na daw po siguro ang resulta ng DNA examination related to Camilon case, sinabi ni Philippine Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo at sa isang mensahe sa GMA News Online. Pampublikong impormasyon ng PNP Forensic Group, opisyal na si Police Major Rodrigo Sotero Jr. sinabing patuloy pa rin ang pagsusuri. Ongoing pa po ang examination, hindi pa po makapagbigay ng defined date ang examiner, pero baka daw po next week, kanyang sinabi sa GMA News Online sa isang hiwalay na mensahe. Sinabi ni Fajardo na magkatugma ang mga sample na natagpuan sa abandonadong sasakyan at palalakasin ng pamilya ni Camilon ang kaso laban sa kasalukuyang sospek. Natagpuan ng mga otoridad ang posibleng sample ng dugo at hibla ng buhok mula sa isang SUV na inabandona sa barangay Dumuklay, Batangas City na link ang sasakyan sa pagkawala ng beauty queen. Dinala ang sasakyan sa Batangas Provincial Police Office para sumailalim sa forensic test. Ayon sa pulisya, natukoy ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Kamakailan ay may dalawang saksi na nagsabing nakita nilang duguan si Camilon habang inililipat mula sa kanyang sasakyan patungo sa ibang sasakyan. Noong October 12, sinabi rin ng mga saksi na nakita nilang isa sa mga persons of interest na nakatutok sa kanila ng baril. Personal driver umano ng second person of interest, ang gunman. Ang mga reklamong kidnapping at serious illegal detention ay isinampa laban sa 4 na suspek na kilalang sina Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay at 2 John Das. Ang reward para sa impormasyon sa lokasyon ni Camilon ay kasalukuyang nasa 250,000 kung saan ang pondo ay nagmumula sa Batangas Vice Governor Mark Leviste, Presidential Anti-Organized Crime Commission sektor ng negosyo. Ayon sa otoridad, isang matalik na kaibigan ni Camilon ang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Chinchin at sinabi sa kanya ang umano'y relasyon ng nawawalang beauty queen at isang pulis. Si De Castro ang iniulat na taong dapat matugunan ni Camilon sa araw ng kanyang pagkawala, ngunit itinanggi naman ito ng pulis. Ibinigay din umano nito sa kanya ang sasakyang nakita niya nang umalis siya sa kanyang bahay. Pansamantalang inalis sa pwesto ang pulis habang nakabinbin ang resulta ng investigasyon. Inilagay din siya sa ilalim ng Regional Personal Holding and Accounting Unit. Samantala, naharap naman ang dating may-ari ng sasakyan ni Camilon na gumamit umano ng peking address sa deed of sale ng sasakyan. Carnapping at estafa complaints. Ayon sa pulisya, hinala nila na sangkot ang dating may-ari sa isang carnapping group. Noong October 16, nag-social media si Chinchin para humingi ng tulong sa mga netizens para mahanap ang kanyang minamahal na kapatid. 5 araw matapos ang kanyang post sa social media, idiniklara si Camilon na isang missing person. Base sa CCTV footage na nakunan noong October 12, nakitang dumaan ang nasakyan ni Camilon sa ilang bayan sa Batangas. Sinabi ng pulisya na hindi siya lumitaw na nag-iisa. Yan lang muna ang balita. Maraming salamat.